Naganap na nga ang Game 3 sa pagitan ng Barangay Ginebra at TNT kung saan nanaigang ang tropang Giga sa isang dikit na laban, 87-85. Grabe mga kahadel, napakainit ng bakbakan. Pabalik-balik ang kalamangan at walang gustong magpatalo. Pero ito ang masaklap, hindi inaasahan. Pero nangyari na na-injure si Justin Brownlee. Malaking dagok ito para sa Hinebra dahil alam naman na natin kung gaano siya kahalaga sa kanilang sistema. Hindi na kailangan patunayan pa yan, ilang beses na niyang pinakita ang pagiging elite player niya sa PBA at maging sa international stage. Ngayon, ano nga pang posibleng kahihinatnan ng Hinebra matapos ang injury ni Brownlee? Mga kahadil, meron nga akong nakikitang tatlong posibleng mangyari sa Hinebra dahil sa injury ni Brownlee. Ang una ay ang All-Filipino lineup. Naganap ang injury ni Brownlee noong third quarter ng Game 3 at mula noon, naglaro ang Hinebra ng All-Filipino at pumalag sila. Nakita natin na kaya nilang lumaban kahit wala ang kanilang import. Pero ang tanong, kaya ba nilang ipanalo ang seryeng ito nang walang import? Siguradong mag-a-adjust ang TNT para pigilan ang bagong diskarte ng Hinebra at pipigain nila ang puwang na maiiwan ng isang Justin Brownlee. Pangalawa, pwedeng magbalik si Justin Brownlee. Alam naman natin kung gaano kalaki ang puso ng isang Justin Brownlee. Ilang beses na natin siyang nakitang lumaro kahit may iniindang injury sa PBA man o sa international stage para sa Gilas, Pilipinas. Kaya ang tanong, kakayanin pa ba niyang bumalik sa seryeng ito? Magpipilit ba siyang maglaro kahit may iniinda para makabawi sa 0-2 record niya sa Championship Series kontra TNT na mayroong RHJ? O mas makabubuting magpahinga muna siya at paghandaan ng mas malaking laban sa hinaharap? Ang pangatlong posibleng mangyari ay ang pagpapalit ng import ng Hinebra. Ayon sa PBA rules, may posibilidad na palitan si Brownlee ng bagong import kung hindi siya makakapaglaro. Isa sa posibleng options, Angelo Kwame. Nakikita ko talaga na posible si Angelo Kwame sapagkat alam naman natin kung ano ang kaya niyang ibigay, depensa, rim protection at versatility. May experience na rin siya sa sistema ni Coach Tim dahil naglaro na siya sa Asian Games at nagtraining sa Gilas Pilipinas bilang backup import ni Brownlee mismo. Kaya kung sakaling ipapasok siya sa Hinebra, sigurado namang may nakahandang role na agad para sa kanya. Pero teka, may isa pang pangalang lumutang. Kagabi nga lang ay nagpost sa kanyang Instagram story si Tony Bishop. Matatandaang naglaro siya para sa Hinebra sa 2023 to 2024 Commissioner's Cup kung saan nagbigay siya ng solid performances pero kinapos nga lang sa semifinals kontra San Miguel Pirmen. Kagaya ni Kwame, kilala na niya ang sistema ni Coach Tim kaya hindi na siya mangangapa kung sakali siyang kunin. Ito nga ang dalawa kong nakikita na pwedeng ikonsidera ng Hinebra bilang kapalit ni Justin Brownlee kahit sa pansamantala nga lang. Ngayon ang tanong, kung magpapalit sila mga kahadel, sino ang mas magandang kunin sa dalawa? O di kaya baka meron kayong isuggest na iba pa? Ito nga ang mga posibleng senaryo para sa Hinebra sa natitirang bahagi ng serye. Ito yung mga nakikita ko mga kahadel. Kaya ano sa tingin nyo? Kakayanin ba ng Hinebra kahit wala si Brownlee? O kailangan ba ni Brownlee magpilit bumalik? O kailangan gumawa pa ng matinding hakbang ang Hinebra? I-comment nyo ang inyong mga opinyon at pag-usapan natin yan.